Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang individual, malapit na bang mapanagot sa batas? Alamin po natin yan sa special report ni Bombo Victor Liantino. Taong 2016 nang simula ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang madugong war on drugs sa Pilipinas na kumitil umano sa libu-libong buhay, inosente man o hindi. Sinabi noon ni Duterte na masaya siyang patayin ng 3 milyong drug addicts sa bansa. Ito ay kanyang pinangako bago pa man umupo bilang presidente ng Pilipinas. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Sa pag-upo naman ng kanyang successor na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinangako ng bagong presidente na kanyang tatapusin ang mga pagpaslang na ito at sa halip ay tututukan ng gobyerno ang rehabilitasyon ng mga taong nalulong sa illegal na droga. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Tuloy na nga bang naibalik ng Marcos administration ang internasyonal na reputasyon ng bansa? Natuldukan na nga ba ang extrajudicial killing? Ngayong wala na sa poder ang pamilya Duterte, mabibigyan na ba ng hustisya ang mga inosenteng individual na pinaslang umano nang walang paglilitis sa panahon ng malugong war on drugs? Una nang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na inaasahan na nito ang paglalabas ng ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang personalidad. Estimate ng mga informante natin sa ICC, ilalabas ito ng warrant naman ng June o baka mag-spin over sa July. Mga updates na ito ay nakukuha ko po sa mga persons privy to the investigation ng ICC. Enero ng nakalipas na taon nang ibasura ng International Criminal Court ang apela ng Pilipinas na pigilan ng investigasyon sa malugong war on drugs at sa halip ay kinatigan na to ang petisyon ng International Criminal Court prosecutors na muling buksan ng investigasyon. Noong Nobyembre 2021, nang suspindihin ng International Criminal Court ang mga investigasyon matapos na igiit ng gobyerno ng Pilipinas na gumagana ang sarili nitong justice system. Bagamat malabo pang pagbigyan ng Pilipinas ang formal request ng International Criminal Court na makipagtulungan sa investigasyon ng madugong war on drugs, tila hindi naman haharangin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga prosecutors ng ICC na magsagawa ng sariling investigasyon. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, formal lang humingi ng tulong sa Pilipinas ang International Criminal Court para sa paglilitis ngunit wala pang tugon ang Malacanang. Ginawa ni Guevara ang kumpirmasyon matapos na ibunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng isang dokumentong di umano ay nagmula sa ICC prosecutors na humihingi ng tulong sa gobyerno para interbyuhin ang 5 dati at aktibong opisyal ng Philippine National Police hinggil sa kanilang naging papel sa drug war na umano'y kumitil ng libu-libong buhay. Would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Ayon kay Trillanes, ang mga personalidad na ito ay tinukoy ng ICC Prosecutor's Office bilang mga secondary layer suspect matapos na itag si Duterte bilang pangunahing suspect. Kabilang sa mga ito ay sina dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa, retired Philippine National Police Director General Oscar Albayalde, Major General Romeo Carabat Jr., Edelberto Leonardo, na retiradong police dating Commissioner ng National Police Commission at Philippine National Police Brigadier General Elizar Mata. Alam mo, si Trillanes, naging senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede makapagdikta dito sa Senado kung ano dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Naiutusan ko, nakita ka niya, naiutusan ko. Hindi na, talagang nakakahiya ko yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Dahil sa isyong ito,
tuluyan na nga ring nabuwag ang unity team na nabuo sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bumaba na rin sa pagiging kalihim ng Department of Education si Sara. Ayon kay Sara, maraming dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang Education Secretary at umalis sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat hindi nito direktang inilahad ng buo, sinabi nito na isa sa mga rason ay ang usapin sa Department of Education, budget at sabayan. Sa isang panayam kinwestiyon ni Duterte kung paano i-handle ang budget ng gobyerno na sinubukan niya umanong itama ngunit wala siyang nakuhang suporta. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. Samantala, nakatakdang magsagawa ngayong araw ng isang House Quad Committee hearing hinggil sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators, illegal drug trading at human rights violation ng dating Administrasyong Duterte. Ayon sa opisina ni Speaker Martin Romualdez, tatalakayin ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety Panel, Committee on Public Accounts at Human Rights Panel ang mga ground rules hinggil sa naturang usapin. Mga kabombot ka Star Nation, anuman ang kalalabasan ng investigasyong ito, ang mahalaga lamang ay mabigyan ng kasagutan ng mga isyu at makamit ng mga pamilya ng mga nasawing individual sa panahon ng war on drugs ang hustisyang nararapat para sa kanila. Naway hindi na maulit ang ganitong malagim na pangyayari na tila ba may hirap lamang ang dihado at hindi ang mga malalaking tao. Yan ang aking special report para sa Bombo Network News. Bombo Victor Del Tio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!